Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaspiro at panibagong pamamana naman ang aming ginawa dito sa Nagtabon Beach kung saan ay kasama ko dito si native channel ng Kanipo Island at si Kuya Duwang na lagi kong pinupuntahan dito sa Nagtabon Beach. At hindi na ako nakapag-intro gawa ng nakapokus kami sa paglabas doon sa malalaking alon sa Nagtabon Beach. Kaya dito na lang ako nakapagkuha ng video pagdating sa spot. Kaya abangan nyo mga ka-espiro yung mga kaganapan ng aming pamana. Sa tagal namin naghahanap ng mga pelagic pero wala talaga kami nakikita dahil nga wala talaga kaagos-agos sa area. Kaya lumipat kami dito sa Kalaparan at mga teritorial yung aming pinanghunt ni Native Channel. At pagkarating nga dito sa spot mga kaspiro ay nag-warm up muna tayo syempre. At pagkatapos ng ilang mga warm up ay ito, nag-ambush na ako dito sa area kung saan maraming mga bait fish na ako nakikita at itong mga malalapad na mga danggit. Kung mapapansin nyo mga kaespiro, ayan, sama-sama sila dito, labahita, danggit at yung mga dalagang bukid kasama yung mga slender unicorn na maliliit at mayroon pang orange spine unicorn or singsingan. At dito nga ay namili na ako dito sa malalaking labahita. At ito yung naging unang isda natin mga kaespiro. Ayan sa pool. At pangalawang drop at nag-scout nga ako dito. At ito kasama ko yung sea turtle. At paharang-harang pa dito sa akin dinadaanan. Napakaamo lang. Kaya dahan-dahan lang din ako pababa para hindi siya magulat at hindi lalayo. Kaya ayan, sumasabay yan sa akin pababa. Kaya kung mapapansin nyo, pagdating ko dito sa baba ay dyan pa rin siya sa unahan ko. At ayan na nga mga kaspiro, sumabay talaga dito sa akin pababa itong sea turtle na to or pawikan. Titira na sana ako ng mga dalagang bukid dahil nga malaki na. Kaso lang hindi ko na lang tinuloy at kawawa din at baka magulat pa. At habang sa paghahanap ng mga isdang maitira ay dito nakatagpo ako ng dalawang suno or lapu-lapu. At dito nga ay namili ako dito ng mas malaki sa kanilang dalawa at yun ang tinira ko. At ayun, sapol yung ating piniling lapu-lapu mga kaspiro. Medyo malaki ito kaysa doon sa unang tinutukan natin. Siyempre, alam nyo naman, ang pamamana ay sustainable fishing. Kung talagang may malalaki, ay sa malalaki tayo. Minsan lang tayo tumitira ng mga undersize kapag walang-wala talagang laman yung spot natin.
Ang pamamana mga kaspiro ay hindi biro, itong hanap buhay. Kaya sa mga gustong mamamana dyan, bago kayo sumubok sa mga malalalim ay mag-aral muna kayo ng free-diving. Dahil ang kapalit dito sa hanap buhay na ito ay ating buhay mga kaspiro. At lagi po natin palakasin yung ating mga resistensya, lalo na yung kalusugan natin. Mag-iwas tayo sa mga bisyo kung yan po talagang kumusan ating hanap buhay. Dahil yan po yung ating magiging puhunan, yung ating katawan. At panibagong pananambang naman ang aking ginawa dito mga kaspiro. Dahil nga yan, may nakita ko ditong mga grupo-grupo ng mga labahita at slender unicorn. Kaya ito yung pinukusan ko, yung slender unicorn. Pinili ko ang mas malaki sa kanila at yun ang tinira ko mga kaspiro. At ayan mga kaspiro, isang napakagandang patama yung ating nagawa dito. Nice spine shot natin, kaya ayan, hindi na nakagalaw yung slender unicorn. At panibagong target mga kaspiro, isang oversized na ito na suno or lapu-lapu yung nakita ko dito. Kaya inantay ko muna yung magandang posisyon. Kailangan nakaharap ito mga kaspiro para 99% ay yan, makukuha talaga natin yan mga kaspiro. Dito naman mga kaspiro ay may napana akong isang original na surahan or yung blue spine unicorn. Dahil itong surahan na ito ay nakita kong pumasok dito dahil nga tinira ito ni Native Channel. Kaya hindi niya natamaan, kaya tumakbo dito sa area ko. Kaya nung nakita kong pumasok dito sa bato, sabi ko yari, tudas kang surahan ka. Kaya ayan, nakuha natin mga kaspiro, malaki pa naman. Late lang. Pagkatapos ma-secured yung surahan ng ating napana mga kaspiro, pagkalipas ng ilang mga minuto na paglalangoy, ay may nakita na naman ako ditong oversized na suno. Pero sa pagkakataon na to mga kaspiro, ay hindi natin
natira. Dahil nga nung malapit na tayo sa kanya, ay pumasok din ito sa kanyang butas. Kaya sayang talaga mga ka-Espiro. Malaki pa naman ito. At nagmubon tayo doon mga ka-Espiro sa suno na hindi natin napana. At dito nga sa unahan ay pumunta na ako sa pinakakantuhan dahil nga may nakita ako ditong target, mga surahan. Kaso lang ay napakailap naman. Kaya itong makulit na ubakan or goat fish yung aking pinagtuunang pansin dito mga ka-Espiro dahil nga first time ko makakita ng ganito kalaki. Kaya hindi ko talaga pinalagpas yung pagkataon na to na tirahin dahil napakasarap din itong isdang ito. At ayan mga ka-Espiro, sapol. Pero ang nangyari ayun, pinasok niya doon sa butas kaya sumabit yung ating shooting line. Kaya ang ginawa ko dyan, umahon muna ako mga ka-Espiro dahil nga medyo may kalaliman yung area na to, around 20 meters. Ubakan. Ubakan. Dito ay sinubukan kong hila-hilain pero hindi talaga mahila. Hindi ko na lang pinilit kasi baka mapunit pa yung isda. Sayang, malaki pa naman yung ubakan na ito. Kaya ang ginawa ko, tinali ko muna yung pana bago nagsagawa ng pag-recover. Pagkalipas ng pagpapahinga sa surface mga ka-Espiro, ay ito, magre-recover na tayo ng napana nating ubakan or goat fish. Kaya siyempre, dahan-dahan lang dahil magre-recover tayo. Kailangan natin ng mas maraming hangin. Kaya dahan-dahan ang pagbaba para hindi kagad tayo maubusan ng oxygen. Para sa ganon, masagawa natin ng maayos yung pag-recover ng ating isdang napana. Pero ayan, medyo hindi naman tayo mahirapan dito dahil nga ayan, yung isda lang din pala yung sumabit, hindi yung ating shooting line. At ayan mga ka-Espiro, kung mapansin nyo, ay malaking itong ubakan. At same spot pa rin mga ka-Espiro dahil may malaking suno na naglabasan nung pagpana ko ng goat face dito. Kaya ito, nagbaba ako ulit dito mga ka-Espiro pero this time, nasa 20 plus meters na itong binaba ko. Dahil nga sayang din, isang napakalaking suno or lapu-lapu yung target natin dito. Isang napakagandang patama mga ka-Espiro. Kaya talagang secured yung isda natin. Sobrang lalim na rin ito. Kaya dahan-dahan lang.
At ayan mga kaspiro, kung mapapansin nyo kanina ay kulay brown, ngayon kulay pula na siya nung namatay na. Kaya ayan yung suno sa malalim na area. At dito naman mga kaspiro, dinala ko dito si Native Channel sa area kung saan ay may bahura na nakahiwalay dito. At dito nga ay nagpalit-palit kaming nag-ambos dahil napakaraming mga bait fish dito, lalo na itong mga tunggaw. At area din ito na daanan ng malalaking isda. Pero sa pagkakataon na ito ay wala talagang malalaking isda. Kaya ang target namin dito ay mga ilak na malalaki. At ito mga ka-espiro, kung mapapansin nyo ay napakapal ng mga tunggaw. At ayan, marami din mga bait fish dito. Kaya napaka-enjoy talaga mag-ambos sa area na ito. At diyan sa unahan lang, yung bahayan ng mga malalaking ilak. At wala talagang malalaking isda mga ka-espiro, maliban dyan sa batfish na paparating sana. Kaso nga lang ay hindi rin natin natira yan dahil hindi lumapit ng gusto. Kaya umahon na lang ako sa pagkakataon na to dahil paubos na rin ang aking hangin para sa pag-prepare muli sa panibagong pagdadive. At ito na mga ka-espiro, yung final dive at last dive ko dito dahil nga nag-usap na kami ni Native Channel na magpapahinga na kami after kong mag-ambos dito. At dito naman mga ka-espiro ay inantay ko pa yung pagkakataon na baka sakaling lumabas pa yung mga kasamahan ng ilak na napana namin dito. Pero wala talaga. Kaya habang nag-aantay pa ako dito ng ilang segundo ay napansin ko itong isang uri din ng bayang or yung adlo kung tawagin dito sa local name. Hindi ko lang alam kung ano sa English yung isdang ito. Comment na lang dyan sa mga nakakakilala kung ano sa English yung isdang ito. At shoutout pala kay Tata Untoy Puji Edward ng Quezon Province. Maraming salamat po sa iyong suporta, idol. At shoutout din kay Majestic Wallace. Maraming salamat, idol. At pati na rin kay Spur Fishing with the Stick 1. Maraming salamat po sa iyong suporta. God bless po. At shoutout din sa lahat ng mga ka-espiro na nakasama ko this 2025. Kay Remark Cretencio at Melfred Mangale, kay Edmond Mansano, kay Marco Bacaser, Gerald Villanueva, Maki Balmonte, Native Channel, Joy Adventure, and Joseph Agdon, kay Sisid, kay Batang Spiro, Silent Bugoy Hunter, at sa lahat pa pong hindi ko nabanggit, maraming salamat sa iyo, lalo na kay Bro Anthony ng Joy Adventure. Bro, maraming salamat sa iyong suporta, lalo na sa pag-encourage dito sa pag-vlog sa YouTube. Malapit ko na po ma-reach yung 1,000 subscriber. At goal ko po na sana ay ma-monetize ako this 2026. At yan po ay papasalamat ko sa inyong lahat at sa lahat pong sumusuporta. Kaya let's go mga ka-espiro. Dito yung mga Abangan nyo po ang mga gagawin pa nating pamamana at video underwater this coming 2026. Isang taon na naman po tayo magkakasama at kung saan man tayo pa rin, samahan nyo po ako. At binabati ko rin kayo ng Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat. At lagi po tayo mag-iingat at lagi po natin papalakasin yung ating katawan dahil po yan ang number 1 nating puhunan. Maraming salamat po and God bless us all.